Paniwalang-paniwala silang lahat. Alam ko naman na babagkakatiwalaan kita. May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng relos? Ikaw ba nagnakaw ng relo? Magkakuntsaba ba kayo ni Venisa at binintang nyo kay Tata? Ma'am Margaret, maawa naman po kayo. Inosente po ang anak ko. It's not your daughter dahil wala siyang sugat sa kamay. Madam, parang nagsususpecha na si Ma'am Margaret sa amin ni Ma'am Binis. Hindi pwede malaman ni Tita Margaret na magkakakuntsaba tayo ni Sharon. Hindi matatapos ang problema natin hanggat nandyan yan. Tata na yan! Oy! Tubig! Tubig! Naku, tubig! Ma'am, ano po nangyari, ma'am? Ay! Ma'am! Ma'am! Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Mom! 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 Sinugo daw si Tita Margaret sa hospital. Critical yung condition niya. It's food poisoning, Mom. What did you do? Di ba't sinabi ko naman sa'yo, kailangan na siyang patahimikin. So, I just did what I had to do. Kasi Loring, hindi ba? Pulis ba kayo? Eh naku sir, wala akong maitutulong sa inyo. Pasensya na kayo ah. Hindi ako polis, huwag kang mag-alala. May papagawa lang ako sa'yo. Pag nagawa mo, may malaking halagang kapalit. Hindi ako basta-basta nagtitiwala sa ibang tao. Alam mo, hindi naman mahalaga kung sino ako eh. Ang importante, magawa mo yung pinapagawa ko. At alam ko rin kung sinong mortal mong kaaway dito. Sinay Guapa. Di ba? Eh, ano bang papagawa mo sa akin? Ilagay mo ito mamaya sa luto niya. Sir, lason to? Teka sir, delikado tayo dyan. Naku, hindi ako kriminal ah. Huwag mong makabalo ah. Ikaw rin. Minsan lang may mag-alok sa'yo ng ganitong kalaking halaga. 150,000 to. Sige sir. Ganun. Gagawin ko rin. Dali ka naman pala kausap eh. Galingan mo ah. Where's Tita Margaret? Saan ang Sir Francis mo? Sa business meeting ko sa Tagaytay nang galing eh. Sa Surigao po, papunta pa lang din. Hindi ko nga po alam ang nangyari kay ma'am. Basta kumain lang po siya ng batchoy, tas yung nangyari na po yan. What happened to her? Ma'am, ngayon po ang alam po namin na food poisoning po siya. We're flushing all the toxins from her body. Where's her doctor? Dr. Suarez is on her way now. Eh, sino kayo? Magagaling ba kayo? Baka baguhan lang kayo, ah. Bring me the hospital director now! Excuse me, ma'am. Nasaan nanay ko? Francis, Mama. What happened? may kinain lang daw si Tita Margaret tapos bigla na lang siya nawala ng malay. Anong huling kinain niya? Batchoy po. Doon sa tindahan nila Tata. Ha? Paano nangyari yun? Kailangan patahimikin natin sila. Mama. Tinalason mo si Tita Margaret? I have no choice! Pakukulong ka niya ngayon. Alam na niya yung totoo sa ginawa mo kay Tata. Ano? Gusto mo yon? Ha? Ano ba? Kanina pa tayo rito. Paikot-ikot na lang tayo. Eh ano pa po bang gusto niyong sabihin namin?
Eh wala nga po kami kinalaman dun sa pagkalason kay Ma'am Margaret. Paano walang kinalaman? Eh, malinaw nga dito sa report na may lason yung batchoy na pinakain sa biktima. Eh sir, wala po kaming alam dyan. Kung may lason yung batchoy, hindi kami naglagay nun. May witness kami na nagsasabi na naglagay kayo ng lason sa batchoy. Oh, asan yung witness ninyo? Iharap nyo sa amin! Makausap natin! Mrs., wala kami ibang suspect kundi ang anak mong si Roberto Magbadwa. Mahidwan kayo sa mansyon, di ba? Dahil napagbitangan ka magnakaw sa mansyon nila. May motibo kang patayin si Mrs. Palma. Kasabot mo potong nanay mo, di ba? Hindi ko maintindihan itong mga to. Wala nga tayong ginawa. Bakit nila tayo pinipilit na umamin? Kung hindi pa kayo aamin, hahaba lang ito ng hahaba. Malaking pader ang bilangga ninyo. Mamumulubi lang kayo sa paglaban sa kasong to. Sa lakas ng ebidensya namin sa huli, makukulong kayong dalawa. Ay! Ikaw din! Alam mo kami na. Bana, hindi ka makukulong. Hindi ka pwede makulong. May sakit ka. Mamang pulis, ako ang may kasalanan. Akong mag-isa ang nagluto nung araw na yon. Nay, yung witness niyo na nagdidiin kay Tata, sinungaling yon. Ang daming nakakita sa palengke. Maski si Mrs. Margaret, alam mo ho niya na mag-isa lang ho ako sa kusina nung araw na yon. Hindi po ito totoo. At saka, itong si Tata ko, dumaan lang ho ito sa pwesto namin pagkatapos niya maghanap ng trabaho. Ano ang pinagsasabi mo? Wala siyang kasalanan. Ano ang sinasabi mo? Nagkarang maingay, anak. Wala siyang ginagawa. Sinasabi niya lang yan. Pero wala kaming alam. Ako may kasalanan. Akong ikulong ninyo. Ay, ano ba sinasabi mo? Paraan para hindi ka makulong. Subong pa akong puputik. Kuya! Hey! Ano ba inaamin nyo? Diretso na sa selda yan. Inamin na. Oh, sige, huwag yun na ako alalahan. Sandali lang. Pauwi na kayo kay Maymay. Walang kasama yung kapatid mo sa bahay. Kuya, kuya, may sakit yung nanay ko. Kuya, ano ba ginawa ko? Nay! Nay! Ano na yan, magbutan? Ano ba nangyari? Ano gagawin natin, kuya? Hindi pwede ka kung sabi ko si Sir Francis, sasabihin ko na yung unang kaso nila. Hello, Tito. Please update me kung makakumbisi mo umuwi sa Pilipinas yung kilala mo magaling neurologist. Para ma-check up na si Mama. Okay. Thank you, Tito. What did your uncle say? Walang may pangako si Tito Johnny. But he said he'll try his very best para maisama sa Pilipinas yung doctor na kailangan natin. Tell him I'm willing to pay kahit na magkano. Ang importante gawin natin ng lahat para magising ulit ang mama mo. Yes, Sir Goff. Love, have you heard? Naabsuelto si Tata sa kaso. Inako ni Guapa ang krimen ng mag-ina. Sa balaay ko. So inamin na nung nanay ni Tata na siyang may kasalanan ginawa niya kay Mama? Well, technically, yes. Pero dapat nadamay si Tata sa kaso. This is all my fault. I should have never brought Tata into our lives. I cannot believe na magagawa ng pamilya ni Tata ito sa atin. Mahirap paniwalaan. Napakabait na bata ni Tata. I don't even know who to believe anymore, Sir Goff. Basta klaro lang, comatose na si Mama. And she has a slim chance of even waking up. I'm sorry, Sir Gob. Pero kung magiging mabait kayo kay Tata, magsisisi kayo. She is just deceiving you. Mas nakakatakot yung mga taong mabait lang sa una, pero sa uli, ahas pala.